Pag-ampo Ginoo magsuon ay kinalaman nata sa espiritu. Amen. So, mao ni ang pag-ampo sa atong igsoon nga gipakita nato nga sa message 9 mao nga ang kinahanglan ta sa pagbasa nato sa basahon sa proverbio kinahanglan ta nga natay mga espirituhano prayer nga sa espiritu. Diri ka uluhanon ay ang isulti diri sa English, the reading book of the Proverbs, praying so that it will render us nuggets and gems to strengthen our life, pursuing Christ for the fulfillment of God's economy. Hence, should read the verse by being filled with the fullness of God, the Spirit. Furthermore, we should read the Proverbs in the New Testament Spirit of Life in Romans 8:2. With our regenerated spirit, mingling prayer, Spirit of Life, in our reading, in order to mingle the words of the Spirit of Life. So, sa nato, basahon proverbio, nagtahanglan sa mga pampo sa atong espiritu. Dingin when we are living in this body, we need the Proverbs to give us instruction on how to live right in ministry. However, according to God's economy, Proverbs build up the old man by cultivating ourselves a natural man. Rather, we should reject self-cultivation and condemn the building up of the natural man and come to the Proverbs as a new man by exercising our spirit. Even the Church Fellowship, kinahanglan ta nga magbansay sa atong espiritu with the Spirit of God to contact the Word in the spirit of prayer. Then the Word in Proverbs will become spirit and life to us. Not to cultivate our natural man, but to cultivate our regenerated new man. We must be person, love the Lord, and pursue Christ. Mga tao ka nga nahigugma sa Ginoo o nag-agpas ni Kristo, dili sa atong kaugalingong paghingpit. We love Lord's word in our Bible and read it in the praise spirit. So kung basa sa una, agil ka sa pag-ampo diha sa espiritu. Nga sa di mo not to seek a doctrine of leaders, but to seek the Spirit and the Word. And not to gain self-cultivation, but to nourish our spirit, that we may live a Christian life that is perfect in the divine virtues, which as expression of the divine virtues, which are the expression of the divine attributes. This book will render us nuggets and gems in our life and pursuing Christ for the fulfillment of God's economy, producing the build-up, the body of Christ, which consummate the new Jerusalem as God's heart's desire and ultimate goal. Amen. So sa dihang ato ning basahon ang basahon sa proverbio mga igsoon uban sa menampuon natong espiritu. Pero makita nato ning mga bato ding mga bulawan aron ma-strengthen ang ato ang isto atong kinabuhi o mag-apas ni Kristo o matuman niya ang walay katapusang plano sa Dios nga magpalugpa sa iglesyang maoyang lawas o mupit ni sa bagong Jerusalem. So number 1,
iyang gipakita diri, the proverb is a collection of words of the wise. So, ang basahon sa proverbio, gikolekta ning mga pulong sa maalamon. Diri gipakita sa Proverb 1 nga nag-ingon diri sa 1, the proverb of Solomon, the son of David, the king of Israel. Amen. So, taman man sa city, dayon ang pagpakita dinhi sa dinhi sa pagkolekta ng pulong sa kaalam, mao nga gitris ni nga kaalam pinaagi sa tao sa pagdawat sa Diyos, pinaagi sa pagpunta sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Kunya di pinakita Proverbs ang proverbio sa record nga pinungan Michelle. Meaning, simulated Proverbs parable to present general truths. Proverb collection of the word of wise. This is the wisdom of man to receive God through his contacting God and teaches man how to behave, build up his character in his human life, since the proverbs were collected mainly by two kings of Judah. Kung itong tanawon ang iyang gipakita nga ang pagdawat niya sa kaalam, pinaagi man sa pagpunta sa Diyos. While sa 2 Chronicles, gipakita niya giun sa pagdawat ni Solomon ang was mangayo og salapi, was mangayo og bangbutang, kundi ang iyang gipangayo mao ang kaalam sa Dios. Ang kaalam sa Dios unsaon niya pagdala sa katawhan sa Dios. Masama unta tani nga mga tao nga manaan to ni nga kaalam, dili lang gikinahanglan nato kaalam kundi sa pulong padre needs. Ang siya dili mangita kaalam kundi gikinahanglan ginato ang kaalam. Busa si Ring Salmon, the Lord mentioned nga sa iyang ang iyang power yun ang kaalam sa Diyos. Itong basahon ang versikulo diri. Ito sa verse 10. Now give me wisdom and knowledge that I may go out and to come before these people that judge these people of yours. Sa verse 11, God said to Solomon, in your heart, and you have not asked of riches, wealth, honor, or for the life of those who hate you, nor have you even asked for long life, but have asked for wisdom and knowledge for yourself, so that you may judge my people, for whom I have made your king. Verse 12, wisdom and knowledge are guaranteed to you, and riches and wealth and honor I will give you, but no king who before you have had honor after you will have. So, salamat sa Ginoo. Ngayon, kaalam na dawat sa Diyos, pinaagi sa pagpuntak Diyos sama ni Haring Salomon. Then, ipong ipakita ang Kolosas. Amen. Dito lang sa Kolosas 1:28 o 29. Mapo nga unya atong morning revival iya pong gipakita diri. Kolosas 1:28 o 29. Ingon siya diri, we announce admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man full grown in Christ. And yun, for which
Also I labor struggling according to his operation, which operates in me in power. So, talagang Ginoo nga dai sa puntak mo sa Ginoo, madaw nato ang alam. Then, doon ay ipakita, it teaches man how to behave and build up his character, human life. So, ang Pilipos 1:20. Dayon, po diri ang ipakita din mubo kasulti. Kung dili ta muduol sa basahon sa proverbio alis mga kampo, mao ni ang intraduktory nga duna tay pag-build up sa atong self na pagtukod sa itong kagaling contribution o dili nila makasunod basahon sa proverbio. Amen. So, dini point A, since Proverbs collected me mainly two kings, Solomon and Hidiah in the age of the law, and the book of Proverbs may be considered subsidiary of the law. So, gikolekta ni duha ka dakong tao, nga Solomon o si Hidiah. Nya dinhi gipakita kini si Solomon nga nakadawat ani nga mga kaalam sa Dios. Indo kahari nga dunay 300 words of wisdom nga iyang ipakita. Then o kaya mao ni ang subsidiary sangay sa kasuguan nga igsoon. So diri gingon niya nga since the Proverbs we collected mainly the two kings of Solomon and Hezekiah in the age of the law, the book of Proverbs may be considered subsidiary to the law. The law is purport of God, as such it demands that God's people keep so that they may made peace of God for His expression. Point B. Amen. And alam ni sa pagtag o bayan. Dan ang ikaduha, ikatulod na ikipiling point C, gingon niya, proverb as subsidiary to the law, instruct people how to behave and how to build themselves up according to God, according to what it is. So, nasayon ta nga ang suguan, dinhi mo ang pangayo, Ginoo, unsa ang Ginoo sa masagugma kaayag at nanta may mong kopya sa Dios aron nimo siyang pagpadayag Dios. Dinhi kita magsuon nga yun sa a part of the whole gipakita na dinhi nga pinapamulong collection sa word wisdom pinaagi sa pagunda. Sa number 2, doon kita nato diri nga particular character. It is present to us the word wisdom by many ancient wise men, which is mostly considered good by all the people who read it, but we have to realize that what the book of Proverbs is to us depend upon kind of person, what we are, and not why we take it. So, bisag buhay mga partikular na kinaiya dili ipakita giyuna sa mga pulong daghang mga pulong kanhing mga alamong tao, nagiyuna nila sa daghang maayong mga tao sa iyang pagbasa, pero nagkinahanglan ta nga makaanggo ang pasahon sa proverbio pagdepende ni og unsa ta nga tao o unsa atong paagi sa pagkuha nimon. Una, kinahanglan og pag-ampo sa atong Ben. Ampo kita magso hindi na signal. Wala-wala ang atong signal. Amen. 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 Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amen.
So nag-agad ni sa ato ang persona unsa na to pagkuha ni nga basahon. Dunay ihong karakter ang basahon sa proverbio. Point 8. We are ethical person with a strong mind. We have the desire to be perfect and genuine moral person. Surely this book would help us to make a success in our pursuit perfection. Wherever we would not help us, a person who live in our spirit according to the Spirit of God. Amen. So, kabalo naman ta sa kasaysayan ani niagi nga si Job. Upright, perfect, equals integrity. Pero sa basahon sa proverb, ethical person nga ligon og ganon og una-una tinguha siya nga mahingpit o genuine nga maayong tao. Kung ato ni tanawon ni Megsoon tiyang success o pagpursu sa paghingpit pero walay elemento sa Dios. Pero dunay Amen. Din sa point naghisgot sa if we are ethical person with a strong mind and we have to desire to perfect a genuine moral person, surely the book would help us to make success in our pursuit or perfection. However, we would not help us to be person who live in our spirit according to the Spirit of God. Amen. Mao ni ang matang sa persona ug usahon po nato pagkuha ani nga basahon sa kinaiya sa basahon sa proverbio. So ato namang nadunggan ganinang buntag ug taman ganinang hapon nga si Job upright o perfect equals sa iyahang pagkatulid. Unya dinhi nagpakita nga unsa tang persona og mukuha nani kinahanglan makita ta nga dili lang ta nga mahingpit og mahimong tulid sumala sa atong kaugalingong pagpankamot. Kasi ho mo man niya perfect, upright, perfect og integrity. Pero sumala lang sa iyang gitawag o ethical person, strong mind, and desire to be perfect. Pero diha sa Matthew 5 sa Decree of the Kingdom of the Heavens, gingon dito nga maghingpit mo, ingon nga ang amahan hingpit. So na di ay ang kalainan diri mao nga ang amahan is the source of life. Once nga kita nakabaton sa kinabuhi Ginoo, kining kinabuhi nga nag-build up nato nga manaata espiritu sa kinabuhi sa espiritu pinaagi sa kinabuhi sa Ginoo. Then dinhi salamat kita nga tao dunay espiritu o kita nga tao naaputay hunahuna o mind sa labutan. Dinhi sa Timoteo gipakita nato sa 4:22 nga the Lord be with your spirit and grace be with you. Amen. So kitang mga gianak pag-usab ang Ginoo manaata sa atong espiritu o uban sa grasya sa Ginoo. Dini gipakita niya nga ang atong espiritu sa Galacia 6:4-23 nag-instruct nato ni nga ang atong espiritu sa panahon sa ni Timoteo dunay pagkabugnaw ni Timoteo busa gi-flame into fire ang iyang espiritu tungod sa degradation. So, beginning ni emphasize strong loving and sound of spirit was given to us. A spirit by we can fan the gift God into flame
bisan nag-suffer sa evil with the gospel according to the power of God, the Lord's life imparting grace in conclusion on the blessings us by emphasize the Lord being with our spirit, that we may enjoy Him as grace in order to stand against. Amen. Dayon diri sa lain nga portion nga yang ipakita sa Roma, sa Roma 1:9. Giingon sa atong igsoon diri nga si Paul, for God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of His Son, how unceasingly I make mention of you always in my prayers. So, dili lang ta nag-build up sa atong kaugalingon, ginigitawag niya kining pagtukod sa atong kaugalingon, human life, kundili kita dunay espiritu, og si Pablo nagsulti yun nga saksi siya, saksi ang espiritu, nga ang saksi nga nag-alagad siya sa espiritu sa ebanghelyo sa Dios. Then dinhi mayson ang Ginoo karon espiritu, busa ana natong buhaton magawi dili sa uno kay mo fulfill sa law mao gyud ang espiritu. Dayon point 1 sa under 8. The Old Testament Job was satisfied with integrity, with his pursuit the human perfection, but that was not what God wanted of him. Rather, it replaced what God wanted of him, and it became the enemy of God. Portrait Job's man, created by God to fulfill God's purpose. Amen. So, bisan ang iyang pag-agpas sa iyang pagkahingpit o pagkatulid, dili ni mo Diyos. O nakapuli ni sa tinguha sa Diyos. Ito yung buhaton na himo siyang kaaway sa Diyos. Nakaprostrate ni Job. So, alang sa pagtuman sa walay katapusang plano sa Diyos. Nindot kayo ang pagpamulong karon sa ministry maigsoon. Bisa sa atong morning revival, doon ay mga igsoon, nagsulti nga, may tungod na laging culture, usay na mga hilaw nga mga kuan kay mga maayo ng kahimtang i-cultivate nato kay maot po ning batag way kultura, pero sa atong morning revival, the same ang Book of Job of Proverbs nga gipakita nato uban sa mga daghang mga pag-ampo sa atong espiritu aron ta kita pinaagi sa mga pag-ampo sa atong espiritu aron may. Amen. Ang kultura di man dautan maayo man, pero makapuli ni Kristo. Sama ra gyapon kani panahon. Gusto sa Dios ang iyang tuyo, iyang tinguha magin niya ang tao. So sa atong revival, akong enjoyan dito, daghang mga igsoon nagsulti nga ay lagi magsuolog og birthday, Christmas, kultura, niya kay na-install naman nato na kuha naman sa itong pagkatao, pero kung saan pag-replace, ginaman rin nga replacing si Kristo sa kultura. Doon ay word nga akong ikatadugan dito, sabi niya sa 2, ingon dito sa brotherly sa siya, nga doon ay babayang kalibutanon niya, intuon niya, yan ang utanan niya nga ngayon ba siya? Nga kalibutanon siya yan sina, namutanaw pagiging salida. Lahi man gisulti sa itong igsoon. Giingnan man siya nga kanang kung dunay anak ka magdulag kutsilyo. Kung sa may imong buhaton, lunggubo ni mong kutsilyo, masamat ang bata. Kung sa ang ipaagi mo, yun siya nga itsahan og apple o hindi. So meaning to say, nga biyaan niya ang katong hait nga kutsilyo ng buhian. So, di tayo magbutang og mga ordinansa sa suon, kundili ato lang tagaan sa pagpaambit sa kinabuhi sa Ginoo maigsoon. Kaysa dihang makapahimulos o makasinati, hindi lang ta mag-agpas nga matarong ta, hingpit ta og tulid ta sama ni Job. Mawala ra ni kun makasinati og magpahimulos ta ni Kristo. Amen.
Pero di ra na igo. Pero ato sa 5 ba kung sa diwan imong tan-awon nag-ingon pagi dito nga come forward. So kung dili ta mo come forward sa Ginoo, dili ta makapaymus niya, dili mawa ang mga kultura. Nya sa D6, ingon gini sa week 1 D6, ingon mo siya receive for the uttermost. So ang pagduol nato sa Ginoo, pagtandog nato sa Ginoo uban sa mga pag-ampo diya sa espiritu, kung matandog nato ang Ginoo, dili ta mabuhi sa tong una kung dili sa nasagol na tong espiritu, kung matandog na to ang Ginoo maigsoon, magaluwas siya sa labihan ngayon. Amen. Then sa dutos mabuhi siya sulod nato hantod mahimo siyang pagkahumol nato. So sa gara gyud bisan sa eskwelahan, bisan sa mga ginikanan. Amen. Mao gining gitudlo nila kining mga diri gyud akong gitan-aw sa life study, dunay upat ka mga nuggets diri kung masayop ta sa pagsabot ani sa life study sa visions to. Masayop ta ani mag-cultivate nato ang atong kaugalingon. Di po na sayop kay pero mao ra disim nga kahoy nga tree of knowledge and good and evil. Sa life study nga akong gibasa, this message we will consider the Proverbs. To want to live a proper human life, gingon niya, it's this principle. Nya kining mga prinsipyo dunay kung basa ka sa Proverbs nga ilang giuyunan nga mo build up sa atong human life, dili mo build up sa one human kundi sa old man nga maayo ng tao. Number 1 nga nuggets dire kung tan-aw lang kung mababasa ning kuha nga alang lang sa self o sa daang pagkatao nga i-improve aron ma-perfect. Gingon rin number 1 ang una ging nuggets dire kung dili nato makita kini gitawag niya revering God. Nya kini dunay siya mga sumpay dire. Fearing God, trusting in God, honoring God. The ikaduha needing wisdom. The second nuggets, the one nga wisdom is being blessed. Not letting wisdom depart from our sight. Then sa ikadua man kay say the wise inheriting. Dayon ikadi getting wisdom or forsaking. Dayon seeing what wisdom. Then if wisdom having built her house. Dayon personified wisdom of God. Then katong nagis dire sa tawhanong pag-build ni Hamingson, honoring one parents, hearing the instruction of the father, receiving of the father's words and treasure of his commandments with us. Dayon sa C, not forgetting our father's instruction, hearing and receiving our father's words, listening to our father, a wise son, making a father God, and the mocking eyes dog flock out of ravens. The ikaapat, holding marriage in honor, man, faithfulness being base, and woman virtue being built up. So kung tan-awon nimo ning mga bulawan kung dili ka mubasa nga inubanan sa pag-ampo, dili nimo render nato nga mo strengthen ang atong kinabuhi o magpursuta ni Kristo ug mutuman sa walay pamatigayon sa Dios kung ang mga tao ro nagtudlo good nga maayong tao, good ethics, sabi ng Confucius. Nga maginaayong ta moral. Pero dire ang ipakita nato dinhi unsa tang personaha, unsay paagi nato nga makuha nato ning basahuna. Mo ni ang iyang kinaya. Ang burden ani migsoon akong katandugan dire. We not build up the old man, but we build up the new man that Christ na himong all in all pinaagi sa espiritu. Ang Ginoo naa sa atong espiritu. So natouch ko ani kaya kumuning gibasa ampo nga ug imong tan-awon ba bisan sa dito sa atong morning revival, bisan sa atong pahigugma sa atuang asawa, sa atong mga anak, bisan sa anang kuha nato kung walay labot si Kristo ato rang natural nga pahigugma, walay gugma sa Ginoo busa maigsoon. May nalang puna kaysa magbuhat og dili maayo.
Di ta mahigugma, muhita. Pero kinsa may source sa atong pahigugma sa atong asawa. Makaplagan ba nga si Kristo may atong pagpaambit din sa elemento nato nga atong gihigugma sa asawa. Muna magampo kita sa Ginoo maigsoon. Dito ta mga tao nga nagbeldra sa atong kaugalingon nga atong pagamatarong hingpit o pagtulid. Kundili makaplaganon ta sa Ginoo nga gusto niya ni Job ug nato karon mao nga maginta niya aron magin pud nato ang Ginoo. Aron matukod ug matuman ang ilang walay katapusang pamatigayon nga mao ang bagong Jerusalem, mao ni ang iyang tinguha sa iyang kasing-kasing. So hilabihan yun mga igsoon. Kaya kining atong pagkamayo isang paghigugmas mga igsoon, bisan pagtahod. Bisan atong kaalam ganina yung si atong igsoon Richard nayutan ang kaalam, nayunudnon nga kaalam, pero ang kaalam mao ra gyud ang Ginoo ug kining kalama. Kaya baluta bisan pagbuhat sa langit pero sa katapusan ang tumoy ni kaalam nga mao si Kristo ug iglesia, ang multifarious wisdom moabot yun sa kinasangan mao gyud ang bagong Jerusalem. So, kamay ng oras no? So, God's purpose was Job to gain him for the glorification God, the expression of God, the highest service that we can render to God is for to gain God to the uttermost. Unsa the highest service. Ang kinabugan natong pag-alagad nga mabalik nato sa Dios mao nga makatunan ta sa Dios sa ilabihan ngayon og mapuno ta sa Dios aron ta makayag sa himaya sa Dios. So diha na ko ni basahon ni mga bersikulo ha. Kay madugay ta 3. God purpose in creating man is to have man gain him and filled with him to be expression, not the expression the human perfection. Aron na. Therefore, the success of Job in human perfection was torn down by God. When God came in to reveal himself to Job, indicating that he himself is what Job should pursue, gain and express. Then point B, when we come to the book of Proverbs, we need to turn ourselves from the mind to the spirit by praying in our spirit. Amen. So, pinaagi yun sa pag-ampo sa atong espiritu. Dunay punto may igsoon sa basahon man sa Episo. Gipakita na to about sa about ti Kristo kag iglesia, nahigugma ang Ginoo sa iglesia, humana gipakita na ning kayumtang nga misteryo sa iyang pamatigayon. Kristo may ulo, humana may tungod sa bana, nanglagway, ngay gugmao niyang asawa, mutahod sa iyang asawa sa iyang bana, taghuman sa iyang agalon, pero before umana gisulti may tungod sa banag asawa may igsoon. Kanang paggugma niya sa tong asawa, dili sa ato rang tawhanon nga pagugmad. Kay giingon man sa kapitulo 18 nga di mo magpapahubog og bino nga magpatuyang, kundi magpapuno ta sa espiritu. Amen. Praise the Lord. Musa, mag-ampo kita nga kanunay ta mapuno sa espiritu, ang espiritu sa Ginoo nga imong espiritu, nga nasagol sa atong espiritu, aron ta makontak mao ning ang atong pagtukod alang yod sa katumanan sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Then tanaw na po mo sa 6. Ingon na po siya dito nga kamong mga anak. Una, mga ulipon, mutawad siya ng galon, ang mga anak, mutawad siya ginanan, aron mo, taas yung kinabuhi, o spirit ng kalibutan na, kung ato rang tawhanon, dili ang gikan sa nasagol natong espiritu, kining mga buhata may doon, paghingpit ragyapon sa atong kaugaling, o walay kalabutan ng Ginoo, o walay elemento, o walay tindan nga mao ang Ginoo. Busa sa diha nga human yan nagsulti, unsa man pagtuman? Mao tong kapitulo 6, buhato nato ni pinaagi sa mga pag-ampo, ang tanang butang, prayer and petition. Generally, particularly, atong buhaton sa mga pag-ampo. Busa, ako natandog ko nga, mubasa data, di lang sa daan tugod o bagong tugod, may igsoon, di lang kay ingon si Pablo, the letter kills.
but the Spirit gives life. Sa Juan 6:63, ingon siya, ang pulong nga gipulong ninyo is espiritu o kinabuhi. Amen. Busa, naginahanglan ta may igsoon nga sa atong pagduol nagkinahanglan gitag basaampo di lang sa pagbahon basahon proverbio kung dili tibuok basahon bisan bagong tugon kinahanglan to ibasaampo. We become the proverb this way, we will be touching the word by the new man, and we will live a life not by our natural man, by our old man, but by ourselves, but by the Lord Jesus, who is the life, the person living in our spirit. Amen. Praise the Lord. And point C, we must reject self-cultivation, condemn, building up of natural man in the old creation. Mao ni ang Matthew 16:24 o Roma 6:6, and come to the proverb regenerated man. Mao na ta sa pasahon sa proverbio nga kita mangagak nga tao ug naata sa bagong kabuhatan. 4:22 sa Juan sa Episo. Put off the old man and put on the new man. Amen. By exercising our spirit with the spirit to contact the word of the spirit of prayer, so that the word in Proverbs will become spirit and life to us. Amen. The New Testament believers should believe the proverb is a part of the Holy Word, the Holy Scriptures. Ang psalmist, I will lift up my hands in your commandments, and which I love. Then, our hands unto the Word of God indicates that receive warmly and gladly. Amen. Ato ning mainito natong gidawat ang pulong sa Ginoo og sa Nehemiah, sabihin siya, say Amen. Amen, my son? So, dini napakita nga inimpulong nga mao ni ang pagginhawa sa Ginoo. Mo nang ingon diri ang proverb is God breath. Breath that we may receive the life supply from God. That ang Bible is exhaling. Ang Ginoo gi-inhale niya sa diyang mutot ka pinaagi sa pagbasa ampo sa pulong Ginoo atong gihanggap ang pulong sa Ginoo. We receive the life supply of God. Amen. Then we read the verse by means of all prayer. Mo ang Ephesians 6:17-18. Prayer reading becomes our inhaling God breath. Di ganit ta mo basa ampo sa pulong sa Ginoo sa morning revival liter sa gina, pero kung ato ning hilis sagol pinaagi sa pagbasa ampo mahimo ning paghihawa o mao ni ang atong paghanggap sa Ginoo. Amen. So, all the words of Proverbs can be breathing. Altogether, embodiment of Christ will Proverbs. We need to inhale all that God has inhaled. All He has breath. Out of healing, the divine breath of Proverbs will receive. Breath, speaking of God, and more will enjoy Christ. Amen. So, kung tanaw na to sa pagbuhat sa tao, iginawaan sa Diyos, ingwa. O ang tao ay kalag sa kinabuhi. Pero ikaduha niya diha sa pagkabanaw, hawa sa Ginoo ang iyang espiritu o nadawat niya. Ikatulo, nagpakita ni, inaagi nato sa pagbasa ampo sa pulong sa Ginoo. Ang ato ning ibasa ampo sa atong espiritu. Doon ay pagginhawa sa Ginoo nato ayon makahanggap ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So, sa may pagit, we need to keep Christ, keeping Christ, holding fast to Him, and we will gain Him, enjoy Him, live Him. We need to love Christ, keep Christ, teach Christ, wear Christ, and write Christ. So, I'm breathing, muni ang ganihan. So, kinahanglan ta mapuno sa Espiritu. Atong muni ni Bible gino unto the full knowledge of Him. Amen. Kinahanglan ta ni-mention, ni-enjoy. So, alion ako Psalm 3, according to God's economy, the big proverbs like nuggets and small ones, the life teams are not for us to build up our old man. Rather, they are for us to build up the new man. To strengthen our life, for sowing Christ for the fulfillment of God's economy, in producing the building up the body of Christ, which consummate the new Jerusalem as God's heart desire and ultimate goal.
Amen. Salamat sa Ginoo mention diri. Salamat sa Ginoo nga sa Hebrehanon 12. Nga ang pulong sa Dios hait pa sa buhay sulab. Ang pulong word diri denote ni sa gitawag niya og instant word. Ang pulong diri mingon diri ya sa dihang ato ning kining pulonga buhi og nag-operate nato nya salamat sa Ginoo nga kitang tao dunay espiritu lag ug lawas kay mudisin man sa ako ang naro and bones natay espiritu natay kalag dunay lawas o sa dihang nga kining pulonga buhi mo operate sa atong ginasuluran. Amen. Hallelujah. Amen. Mahimo ning pulonga nga diha nga pagpamulong di ang logos kundi instant word sama sa Ginoo dito sa Mateo 4:4. Amen. Nagamit siya pulong pero dili pulong sa litra kundi nahimong rima. Amen. Aron mapay nato ni Mixon. Salamat Ginoo mo discern ato espiritu kalag bisan pa ang bones and marrow. Dunay pandadiri ang ikasukan sa Ginoo ang sa siyawa mao na sa gulo ng ato espiritu katong kalag mao ni ang greatest problem nga mixture. Amen. The more we know God by being filled with His light, His presence, the more we treasure purity and power. Unsay paagi? Praise the Lord. Blessed those who pure in heart. Unsa man, gitawag niya single sa purpose o goal. Amen. Dahil ganing Ginoo mission. Tungod sa wala tay panahon, dito sa Dios. Wait words, a true revelation of the Holy Spirit dividing the soul and spirit, according with God's word illuminate us, shining with us, reveal thoughts and intention of the heart. Dinin sa unang Pedro 2:9, kamunalay sa namin. Whatever you have understanding of God's from the word of God is scaled with the light, greatest thing in Christian experience killing that comes from light, and abiding our soul spirit comes from thing. Amen. Ay ipakita diri ang sa Ginoo sa dimuhayag na. Amen. Dire gipakita nga sa buhat ni Biuno sa dihang si Pablo niadto sa mga magtuo dito gilutos na sa dihang gihidsilakan siya na dinhi na sayang sinatian. Amen. Kada nasidlak siya na hagbong siya. Nagpasabot ning ang pulong sa Ginoo mopatay o musidlak nato mo ni bahin sa atong kalag o sa atong espiritu. Amen. So kinala mabuksan ang atong mga mata sa deepest of our being aron ta ma-expose, aron ta makita ang tinguha sa iyang kasing-kasing. So daghangay niyang ikita, God is light, light sa kalibutan, diyan pagpanahon sa iyang pagpangalagad sa ministry dito sa Galilea, ngit-ngit nga dapit dan di si Pedro dito giyang kaodon, nga ngit-ngit nga butang nagkamatayon pero sa dihang nakita nila ang Ginoo dunay kahayag. Karon ang pulong mao ang kahayag. Persona mao ang espiritu mo convince mo hayag nato sa dihang hayagan ta mga igsoon. Makita ta unsa ang ipakita sa Ginoo. Pinaagi sa espiritu nga paghayag nato. Amen. We should pursue we should be a person who love the Lord and pursue Christ. Not self-perfection, and who love the Lord's word in the entire Bible and read it with the praying spirit. Not to seek the doctrine of letters, but to seek the spirit and the word of life. We should read Proverbs not to gain my help for self-cultivation, but to nourish our spirit so that we may live a Christian life that is perfect in the divine virtues, which are the expression of divine attributes. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon.